have here on record, he was dismissed when? 2016 or what? 2018, sir. 2018. So doon siya na-dismissed. But he never retired or he never was retired. Actually, this morning, sir, I conducted my own investigation with the PRBS, and I already sent them a notice confirming the possibility why he was allowed to get lump sum. So I am checking on this, sir. As the director for investigation, I heard some rumors that he was able to get his lump sum. So I have yet to receive the official report from the PRBS. So, Okay, kindly, and the next hearing, will you please bring the answer to the query? yes, sir. If he has or if he had received his lump sum, Yes, sir. then he has retired. Di ba? Yes, sir. Accordingly, sir, he received his lump sum and using a fictitious clearance. So I have yet to find out the truth about that. I only received the information this morning. Kaya nga, sa susunod na hearing natin, could you please furnish this committee all the information regarding whether Mr. Gonzales has been retired or has been dismissed? Yes, sir, Your Honor. Kasi pag nakatanggap siya ng retirement benefits, di na-retire siya. Yes, O, sir. sinasabi nyo, finake niya yung kanyang kwan. It's just only my Well, assumption, sir, but I'm waiting for the official report from the PRBS, sir. General Yes, sir. Torre, I watched your interview together with Mr. Gonzales. May I know what is the present occupation of Mr. Gonzales? Kasi maraming media na nagtatanong doon pero he was very, very evasive. So, would you know, ano po ang occupation of Mr. Gonzales currently? During that time, sir, I believe that he is acting as a bodyguard of somebody I have not identified, and I have not seen any document that will support my this information, sir. So I have not seen any employment contract or any identification card regarding that matter. I asked for him. I asked that from him. He did not provide it, sir. Allow me to ask my question sometimes in the Tagalog dialect simply because sinasabi ng mga nanonood ko minsan, hindi nila maintindihan yung English. So, kung pwede Tagalogin. So, hindi mo, nung tinatanong ng media, naririnig ko yun eh. Doon sa video, hindi mo man lang tinanong si Mr. Gonzales kung ano na yung hanap buhay niya ngayon? Tinanong ko, sir. Ano sabi niya? VIP security, sir. Security nino. Ayun sabihin, sir. Ha? Ayun sabihin, sir. Bakit kaya? He might be protecting his principal, sir. Ang sinabi niya na lang, Or sarili niyang pinoprotektahan siya, baka sipain siya dahil sa ginawa niya? possible, sir. Oo. Kasi nagtataka ako, bakit hindi niyo pwedeng patugain siya doon sa kanyang hanap buhay? When in fact, kayo ang nag-provide ng platform para mag-explain siya sa publiko, which caused you receiving flack from the people. Yes, sir. Diba? Kung titignan po natin yung sitwasyon, ito isang biker, nagbabike lang versus a motorist na mayroong sasakyan. Dahil sa isang sitwasyon na dala sa presinto. Okay, thank you so much, Congressman Acop. We're about to wrap up. Meron lang akong nabasa dito that was submitted to us by Attorney Fortuna, with regards to dun kay Willie Gonzales, na nagkaroon pala ng decision on July 24, 2006 na dismiss siya. And thereafter, nag-MR siya noong 2012. Nung mag-MR siya ng 2012, nag-decide ang yes, one rank lower. Ang tanong ko doon, paano yung kanyang after reaching the age of 56,
So magkano totally nakuha niya? Buo nakuha niya? Oh, yeah. Sir, General ano, General Actually, sir, he reportedly retired early in 2016, and then he was dismissed when he was already retired in 2018. So sandali. Nag-retire siya ng 2018, 16, sir. 2016. Yes, sir. And then he was able to get his retirement ano. Yes, sir. Reportedly, yun po yung pinapacheck ko ngayon, sir, that he got his lump sum. Pero hindi fictitious dahil nakuha niya yung kanyang lump sum Yes, using his the same name. Yes, sir. Oh, so a while ago you were saying na fictitious yung ginamit niya kaya niya nakuha yung lump sum Allegedly, niya. sir, may suspicion. Suspicion. Gumamit siya ng... Pero it's clear lang naman, madali namang ano yun, General. Yes, sir. Sasabihin mo lang naman kung nag-retire siya noong 2016 Yes, sir. using his own name Yes, sir. dahil siya nagkaroon ng final dismissal nung In nung 2018. 2018. Yes, sir. The problem now, sir, he should have retired. Nabigyan na makakahingi siya ng pera kasi may pending case siya. Kaya nga, So ngayon, may nag-anak na po yung question. oo. Yun So po in yung other words, inimbestigahan namin, sir. Basically, General, ang sinasabi mo dito, so nabigay yung lump sum Yes, sir. na kanyang retirement, tapos nagkaroon ng decision noong 2018 about the dismissal niya. Dismissal niya of So- the previous case, sir. So, basically, dapat ibalik niya yung pera na nakuha niya. Yes, sir. Yun po yung pinupurso namin na ano, sir. Ayan. So, dapat ibalik niya yung pera. Yes, sir. So, nakita natin dito that, kita-kita natin yung mga ginagawang kalokohan nung maswerte si Willie Gonzales dahil we only have like today our last hearing. Actually, kahapon lang kami nakapag-decide for a information hearing like this. Pero this will set a reminder to all our yung mga citizenry natin that wanted to commit yung mga may mga criminal minds, no? Ang taong bayan nakatutok po sa inyo. Nakatutok ang ating mga netizen and even our mga hindi naman vlogger lahat yan eh. Kumbaga, nagkataon lang nakita lang nila yung crime eh. Kinunan nila eh. Ito nga in a while Congressman Bosita will be showing again. Gana naman road rage na naman yan, altercation. Actually, ang nakikita lang natin is one of those thousands, no, na mga crimes that were committed by those people na alam natin may mga ganitong klaseng pag-iisip. And we are reminding them, no, sayang at kakaunti lamang tayong nag-iimbestiga dito, kakaunti lamang yung rooms natin kung we are being given a lot of opportunity and a lot of times para makapag-conduct tayo ng hearing. Iisa-isahin po natin yan but we know that we cannot. So before we proceed with Congressman Bosita, last 15 minutes, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman George Bustos. Sir, Congressman Bosita, you are recognized.